Kagabi sa Binondo parang nagwalis lang tayo. Sabihin nyo sa mga duwag na asyanong, yan na umalis na sila. Ang sigaw nga, magnanakaw ang bumasag sa katahimikan ng Quiapo ng isang lalaki ang tahimik na yumuko sa kanyang puwesto. Sa kanyang mga mata muling nabuhay ang kalamigang hinubok na 15 taon sa Naval Special Operations Command ng Hukbong Dagat ng Pilipinas. Si Jose Reyes isang ordinaryong may-ari ng sari-sari store and unit sa gabing ito. Muli siyang naging isang tagapagtanggol. Ito ang kwento ni Jose Reyes. Alas 5 madaling araw sa tahimik na Makalyeng Quiapo, Maynila, may maririnig na ritmikong yabag. Ito ang araw-araw na jogging ni Jose Reyes, 53 taong gulang, isang gawi na hindi niya kailanman pinalampas. Isang kaugaliang nakasanayan niya mula pa nung panahon niya sa serbisyo bilang miyembro ng Philippine Navy SEALs. Pagkatapos tumakbo babalik si Jose sa maliit na espasyo sa likod na kanyang tindahan upang simulan ang kanyang bodyweight exercises. 150 push-up, 200 sit-up, 20 pull-up, isang routine na halos hindi nagbago mula noong nagretiro siya. 15 taon na ang nakalipas. Ang kanyang asawang Amerikana si Eliza ay nagtaka noong unang, ngunit ngayon ay ipinakmamalaki na niya ang ganitong panik ng kanyang asawa. Mahal na ehersisyo ka na naman pala, sabi ni Eliza habang inaabot ang isang mainit na tasa ng kapeng barako. Tumango si Jose habang pinupunasan ng tuwalya ang kanyang pawis. Naalala pa ang katawan ko? Hindi biro ang 20 taon sa serbisyo militar. 15 taon na ang nakalipas mula nang lumipat siya mula sa pagiging sundalo patungo sa buhay sibilyan sa Maynila, isang panahon ng walang tigil na pakikibagay at pakikipaglaban para kay Jose. Nung una nagsimula siya sa pahugas ng pinggan sa isang restaurant, hindi alam ang kultura ng sibilyan sa labas ng kampo. Nakilala niya si Eliza, isang Amerikanang exchange student na nag-aral ng Tagalog, at matapos silang ikasal nangako sila ng isang bagong buhay. Ngunit hindi naging madali ang katotohanan. Manatili ka na lang sa paglilinis, yan naman ang magaling gawin ng tulad ninyo. Ang mapanlait na salitang iyon mula sa kanyang unang trabaho sa isang hotel na pag-ari ng dayuhan ay nananatiling isang sugun. Habuso ni Jose kahit 15 taon na ang lumipas. Noong sandaling iyon mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang kamao, ngunit nagtimpi siya. Hinubat man niya ang kanyang uniforme na natili ang kanyang diwa. Huwag sumuko, kundi maktais ng may talino. Iyon ang paraneng kaligtasan na natutunan ng isang Special Operations Operative. Ang mga alaala ni Jose sa kanyang panahon sa NAVSOCOM ay punong hirap. Ang impyernong tiniis niya sa malamig na tubig ng dagat, sulu ang mga infiltration mission na isinagawa sa dilim ng gabi na parang putik sa kapal. Ang lahat ng karanasang iyon ang bumuo sa pagkatao ni Jose ngayon. Laging idinidiin ng kanyang instructor ang isang Special Forces operative ay hindi lamang nagpoprotekta sa kanyang sarili. Siya ay isang taong nagpoprotekta sa kanyang makasama, sa kanyang makababayan, sa kanyang komunidad. 5 taon na ang nakalipas nang sa tulong ng komunidad ng Quiapo nakakuha siya ng isang maliit na tindahan. Bagamat maliit lamang ang espasyo, ito ay isang mahalagang pundasyon para kay Jose. Araw-araw bubuksan niya ang tindahan ng alas 6 ng umaga at isasara ng alas 10 ng gabi. Sa panlabas siya ay isang ordinaryong may-ari ngang tindahan, ngunit laging may isang sulok sa kanyang isipan na nananatiling mapagbantay. Sa iba't ibang bahagi ngang tindahan, may mga kagamitan si Jose na hindi mapapansin ng karaniwang tao. Isang emergency two-way radio na nakatago sa likod ng mga estante, maliliit na kamera na naka-install sa mga sulok ng kisame, at isang tear gas spray na lihim na nakatago sa ilalim ng counter. Ang lahat ng ito ay bunga ng kanyang kahandaan na hinubok ng kanyang karanasan sa Special Forces.
Naalala ni Jose ang mga balita tungkol sa kaguluhan noong mga kudeta noong huling bahagi ng dekade 80 na pinanut niya habang nasa serbisyo pa. Ang maeksena nga, ordinaryong mamamayan na nagtatanggol sa kanilang nga ari-arian ang nga taong desperadong lumalaban sa gitna ngang naglalagablap na gusali. Noong panahong iyon, problema iyon ng iba ngunit alam niyang maari na rin itong maging kuwento niya ngayon. Tuwing may anibersaryo ng EDSA People Power dumadalo si Jose sa mga pagtitipon. At sa kanyang puso ipinapangako niya ako ay magiging isang tagapagtanggol. Ang pangakong iyon ay hindi lamang isang personal na kagustuhan. Ito ay isang pakiramdam ng responsibilidad sa komunidad ng mga Pilipino na tumulong sa kanya isang paraan ng pagbabalik-loob sa tulong na kanyang natanggap. Biyernes, Hunyo 6, 2025. Binuksan ni Jose ang kanyang tindahan tulad ng dati nang marinig niya ang isang kayat na balita. Kagabi sinalakay ni mga awtoridad ang ilang lugar sa Maynila at dinakip ang maraming dayuhang sangkot sa iligal na aktibidad. Bilang protesta nagsasagawa ngang demonstrasyon ang mamamayan. Nilakasan ni Jose ang volumang radyo, nagpatuloy ang balita, ang nga protesta ay nagiging mas marahas, isang kakaibang kaba ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Pamilyar ang pakiramdam ang tensyon sa hangin. Ang kanyang unang customer si Aling Susan ay may mas madilim na ekspresyon kaysa karaniwan. Si Aling Susan na nagpapatakbo ang isang tindahan ng kakanin sa kabilang kanto ay 10 taon nang mas nauna sa kanya, sa Quiapo, at itinuturing niyang nakatatandang kapatid. Joy, kakaiba ang pakiramdam. Mula pa kagabi parang may mali sa paligid sabi ni Aling Susan na may bahid ng pag-alala sa kanyang boses. Tumango si Jose. Naramdaman ko rin po, patuloy ang balita sa radyo tungkol sa mga protesta. Pagsapit ng hapon lalong lumala ang sitwasyon. Sunod-sunod na breaking news ang naulat na ang nga protesta ay nauwi na sa Riyot. Lalo na sa downtown area, may mga balitang pinapasok na ang nga tindahan. Muling sumagi sa isipan ni Jose ang maalaala ng kaguluhan noon, bandang alas 6 ng gabi humahangos na pumasok sa tindahan si Mang Nestor. Si Mang Nestor isang 60 anyos na retiradong arnis grandmaster at pinakamalapit na kaibigan ni Jose, ay itinuturing na isang matatak na kuya sa komunidad ng matindero. Joey malaking guluto, sinira at ninakawan daw ang Binondo na mumutla ang mukha ni Mang Nestor. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Jose. 10 minuto lang ang layo ng Binondo mula sa Quiapo. Totoo po ba yan? Kakapanood ko lang sa balita. Manggagang na nagpapanggap na rallyista ang nanloloob sa mga saradong tindahan. Hindi na raw kaya ng pulis. Sa sandaling iyon, may nagising sa loob ni Jose. Ang matalas na insting na iyon na lumalabas sa mga mapanganib na sitwasyon nung panahon niya sa Navy SEALs, ang kakayahang suriin ang sitwasyon bumuo ng mga plano at maghanda para sa pinakamasamang senaryo. Kuya Nestor, kailangan nating mahanda sabi ni Jose na mas bumaba ang tono ng boses. Tumango si Mang Nestor. Yan din ang iniisip ko. Pero kahit tumawag tayo sa pulis hindi sigurado kung darating sila sa ganitong sitwasyon. Sandaling nag-isip si Jose. Mabilis na umikot sa kanyang isipan ang iba't ibang senaryo. Kung talagang darating ang mga reuters sa Quiapo paano, na hindi lamang ang kanyang tindahan kundi pati na rin ang ibang mga tindahan sa paligid, lalo na ang tulad ni Aling Susan na mag-isang nagbabantay ng kanyang negosyo. Kuya, kaya niyo po bang tawagan ang ibang mga may-ari ng tindahan? Kailangan nating bumuo ng plano kahit tayo-tayo lang. Naningning ang mga mata ni Mang Nestor. Magandang ideya. Tatawagan ko sila agad. Pumasok si Jose sa maliit na opisina sa likod ng tindahan at kinuha ang isang maalikabo na kahon mula sa ilalim ng isang drawer. Nasa loob nito ang mga gamit na dinala
niya nung nagretiro siya 15 taon. Na ang nakalipas isang emergency, two-way radio, isang pito, at maliliit na receiver. Noong nga panahong, iyon dinala niya lang ang nga ito dahil baka magamit balang araw at ngayon. Natakpuan na niya ang kanilang silbi. Binuksan niya ang radyo. Gumagana pa naman. Sinuri niya ang baterya at inayos ang frequency. Ang mga teknik na natutunan niya sa communication training sa NAVSOCOM ay unti-unting bumalik. Makalipas ang 1 oras bumalik si Mang Nestor kasama ang 5 iba pang may-ari ng tindahan. Lahat sila ay may pag-alala sa mukha ngunit may kakaibang pag-asa sa kanilang mga mata habang nakatingin kay Jose. Alam ng marami sa komunidad ang kanyang nakaraan sa militar. Mangga kasama ayusin natin ang sitwasyon, mahinahong nagsalita si Jose. Malaki ang posibilidad na mangyari rin dito sa Quiapo ang nangyayari sa Binondo. Dahil hindi natin maasahan ang tulong ng pulis, kailangan nating maghanda. 11:00 gabi mas tahimik kaysa karaniwan ang mga kalye nga Quiapo. Karamihan sa mga tindahan ay maagang nagsara at mahigpit na ibinaba ang kanilang mga steel roll-up shutters. Ngunit ang tindahan ni Jose ay punong tensyon. Muling sinuri ni Jose ang layout ng tindahan. Ang pamilyar na espasyo na araw-araw niyang pinapasukan sa loob ng maraming taon ay tila isang larangan ng digmaan ngayon. Ang posisyon ng mga estante, ang nga blind spot ang distansya mula sa pasukan. Ang taas ang kisame tinitingnan niya ang lahat mula sa isang taktika na pananaw tulad. Noong nagpaplano siya ang mga infiltration mission sa teritoryo ang kaawe. Ang roll-up shutter sa harap ang pinakamahinang punto paliwanag ni Jose kay Mang Nestor at sa iba pa. Kung darating sila, dito sila magsisimula. Ang kanyang nga kamay ay natural na gumagalaw itinuturo ang iba't ibang bahagi ng tindahan na parang isang opisyal na nagbibigay ng mission briefing kalmado at tumpak. Ang mga alaala mula 15 taon na ang nakalipas ay bumalik ng malinaw. Ang malamig na gabi ng night infiltration training sa karagatan ng Palawan ang mga oras na ginugol sa pagbuo ng perpektong plano kasama ang kanyang mga kasama sa ilalim ng presyon na bawal makamali. Joy, kailangan ba talaga nating gawin to? Tanong ni Aling Susan na may takot sa kanyang boses. Sandaling tiningnan ni Jose ang kanyang nga mata. Sa tingin na iyon, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad para sa mga taong kasama niya sa komunidad sa loob ng maraming taon. Hindi lamang sila mga kapitbahay. Sila ang mga taong tumanggap tumulong at itinuring siyang pamilya noong siya ay isang dayuhan sa buhay sibilyan. Aling Susan, hindi natin ito ginagawa para makipag-away, sabi ni Jose, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatak. Ginagawa natin ito dahil hindi natin maaaring isuko ang espasyong ito ang komunidad na ito na sama-sama nating binuo. Sa sandaling iyon may narinig silang tunog ng nababasag na salamin sa labas. Lahat ay kinabahan ngunit si Jose ay lalo pang naging kalmado. Sa sandaling nakatoto ang panganib, ang kanyang instinct bilang isang Special Forces operative ay ganap na nagising. Nagsimula na sila tahimik na sabi ni Jose. Mga kasama? Sundin niyo ang sinabi ko. Ang toto 1 oras pa lang ang nakalipas na kabuo na si Joseng isang perpektong plano. Hindi ito isang plano para sa kanya lamang kundi isang masalimuot na operasyon na isinasaalang-alang ang kaligtasan ng lahat. Tinukoy niya ang kakayahan at limitasyon ng bawat isa at binigyan sila ng pinakamainam na papel. Ang ingay sa labas ay papalapit ng papalapit. Magagaspang na boses tunong ng bagay na sinisira. Pinakinggan ni Jose, kinakalkula ang direksyon at distansya ng tunog. Humigit kumulang 5 hanggang 7 tao papalapit mula sa dalawang kanto ang layo. Kuya Nestor, pumunta na po kayo sa likod ayon sa plano, mahinang utos ni Jose. Ang iba pumunta na rin sa mga pwesto ninyo.
Habang kumikilos sila naalala ni Jose ang nakaraan. Ang pinakamahihirap na sandali sa pagsasanay sa Nafsocom, ang nga mapanganib na misyon kung saan muntik na niyang mawala ang isang kasama. Sa bawat pagkakataon idinidiin ng kanyang instructor ang pinakabuhat ng Special Operations ay hindi firepower kundi ang isip. Ang pangunahing prioridad ay hindi ang talunin ang kaaway kundi ang protektahan ang iyong mga kasama. Ngayon ang kanyang makasama ay ang may-ari ng tindahan na ito. At ang kaaway ay hindi lamang mga magnanakaw, kundi lahat ng nagbabanta sa kapayapaan ng komunidad na ito diskriminasyon pagwawalang bahala at kapabayaan. Ang sitwasyong nilihan ng mga bagay na ito ang tunay na kaaway, kinuha ni Jose ang nagamit na inihanda niya sa ilalim ng counter isang rebentador, isang pito at isang maliit na speaker. Lahat ng ito ay idinisenyo upang lumihan ng psikolohikal na presyon at kalituhan hindi direktang karahasan. Ang pinakamahalagang prinsipyo na natutunan niya sa Special Forces ay ang makamit ang pinakamalaking epekto sa pinakamaliit na pinsala. Ang ingay sa labas ay lalong lumakas. Wala pang isang kanto ang layo nila. Huminga ng malalim si Jose. At bumulong sa kanyang sarili mula ngayon hindi na ako si Jose Reyes, ang may-ari ng tindahan. Ako ay isang Special Forces operative na nagpoprotekta sa komunidad. Hating gabi na nang umalingaw-ngaw ang magagaspang na boses sa harap ng tindahan ni Jose. Kagabi sa Binondo, parang nagwalis lang tayo. Sabihin niyo, sa mga duwak na Pilipinong, yan na umalis na sila. Sa sandaling iyon may nag-alap sa dibdib ni Jose. Hindi ito galit. Ito ay isang malamig na determinasyon. Ang pakiramdam na misyon na taglay niya hanggang sa pagreretiro niya 15 taon na nakalipas ang paniniwalang protektahan ang mahihina at ipagtanggol ang komunidad ay muling nabuhay. Ang natutulok na kaluluwa ng isang Special Forces operative sa loop ng isang ordinaryong may-ari ng tindahan ay nagising. Narinig nila ang tunog ng isang power tool sa steel shutter. Sinisimulan ng mamagnanakaw ang kanilang pagpasok. Inaasahan na ito ni Jose. Tulad ng hindi mabilang namga simulation na inulit niya noong panahon niya sa Nafsocom malinaw, nasa kanyang isipan ang susunod na hakbang. Tila lahat ng natutunan niya sa ma-infiltration mission ay inihanda para sa sandaling ito. Bilisan mo tapusin na natin. Bago dumating ang mga pulisigo ng isang tao sa labas. Tinandaan ni Jose ang panggalan. Miller. Marahil ang leader nila. Ang unang prinsipyo na natutunan niya sa Special Forces ay alamin ang chain of command ng kaawaye. Kapag napabagsak ang leader ang iba ay natural na manghihina. Ito mismo ang prinsipyong paulit-ulit na idiniin ng kanyang instructor sa mga night infiltration training sa karagatan. Sandaling ipinikit ni Jose ang kanyang mga mata at pinakalma ang kanyang isip. Isa-isang sumagi sa kanyang isipan ang mga bagay na kailangan niyang protektahan. Ang maliit na tindahan na ito na pinahirapan niya sa loob ng 13 taon. Ang komunidad ng mga Pilipino na tumanggap sa kanya na parang pamilya. At higit sa lahat ang sentro ngang lahat ng ito si Eliza at ang kanilang anak na si Aiden. Para protektahan sila handa siyang muling maging isang mandirigma. Nagsimulang tumaas ang shutter bahagyang napunit. Sa siwang isang sinak ng flashlight ang tumanglaw sa loop ng tindahan. Ngunit si Jose ay nakaposisyon na sa isang blind spot na hindi nila makikita. Mula sa likod ng isang estante, sa isang eksaktong kalkuladong lokasyon pinagmamasdan niya ang kanilang maggalaw. Ang ganitong oras ng paghihintay at pagmamasid ang pinakamahalagang sandali para sa isang Special Forces operative. Natutunan niya sa kanyang katawan na ang pagmamadali ay nagdudulot ng kabiguan at ang kahinahunan ay nagdadala ng tagumpay. Kakaiba parang walang tao. Tumakas na yata lahat sa bingang, isang magnanakaw na nagtataka. Nakinig si Jose sa kanilang usapan sinusuri ang kanilang estadong pag-isip. Hindi pa sila ganap na kampante.
Ngunit malapit na silang maging pabaya. At iyon ang pagkakataon. At sa sandaling iyon gumana ang unang plano ni Jose. Isang rebentador ang sumabok sa likod ng tindahan. Isang malakas na bang at umusok. Kasabay nito umalingaw ang tunog nga pito mula sa iba't ibang direksyon. Hindi ito simpleng ingay. Ito ang hudyat na napakasunduan nila ni Mang Nestor. Ang senyas na nagsimula na ang operasyon. Ang mga magnanakaw ay biglang nataranta. Naramdaman nilang hindi ito ang inaasahan nilang tahimik na panluloob. Mayroong kahandaan sa sitwasyon. Ngunit huli na, para umatras ngayong nakapasok na sila. Ito mismo ang sitwasyong hinintay ni Jose. Ilagay sila sa isang alanganing sitwasyon para guluhin ang kanilang pag-isip, isang pangunahing taktika sa psychological warfare. Ano tume? Tao ba patibong batu narinig? Ang pag-alala sa boses ni Miller. Tahimik na gumalaw si Jose. Ang kanyang katawan ay parang anino maliksi. 15 taon na ang lumipas ngunit ang mga kilos na naalala ng kanyang katawan ay nananatiling tumpak. Kung paano gumalaw nang hindi napapansin ng kaaway, kung paano kontrolin ang sitwasyon mula sa pinakamainam na posisyon, lahat ay natural na bumalik. Lalo na ang teknik ng paggalaw ng walang anumang tunog, ang yabak, isang kasanayang natutunan niya sa daan-daang night training. Nang tuluyang pumasok, ang unang magnanakaw sa tindahan, kumilos si Jose. Tahimik siyang lumapit mula sa likuran, sinakal ang lig nito at ibinagsak sa sahig, walang ingay. Bago pa man makasigaw ang lalaki, na paralisa na ito. Ito ang silent takedown na natutunan niya sa Nafsocom. Isang teknik na nagpapawalang bisa sa kaaway nang hindi ito sinasaktan ng maluba. Jack, nasaan ka? Sumagot ka. Nagsimulang sumigaw si Miller mula sa labas. Ngunit walang sagot. Hinihintay na ni Jose ang pangalawang magnanakaw. Ito ang pinakabuhat ng Special Operations, ihiwalay at i-neutralize sila isa-isa, iwasan ang direktang confrontation at gawing favorable sa iyo ang sitwasyon. Ang pinakamabisang paraan para mapawalang bisa ang numerical advantage ng kaaway. Sa sandaling iyon biglang naalala ni Jose kung bakit siya nagpasya na magretiro 15 taon na ang nakalipas. Nung panahong iyon, simpleng pagnanais lamang na magsimula ng bagong buhay kasama ang taong mahal niya. Ngunit ngayon tila naiintindihan na niya. Tila tadhana niyang maging isang tagapagtanggol na saan man siya. Kahit hinubat niya ang uniforme, hindi niya maiwanan ang diwa nito. Ang pangalawang magnanakaw ay napabagsak sa parehong paraan. Ngayon si Miller at dalawa pang kasama na lang ang natitira sa labas. Ngunit hindi nila alam kung ano talaga ang nangyayari sa loob. Nagsimula ng mamayani ang takot sa kanila. Patibong malirito kung ano sa loob, sigaw ni Miller sa kanyang makasama. Habang si Miller ay nasa alanganing sitwasyon, inihahanda na ni Jose ang huling yugto, ngunit hindi siya nag-isa. Ayon sa napakasunduang hudyat, si Mang Nestor at ang iba pang mga may-ari ng tindahan ay nagsimula ng kumilos mula sa kani-kanilang mga posisyon. Ito ang tunay na planong binuo ni Jose, hindi isang gawa ng individual na kabayanihan kundi ang pagtagumpayan ng krisis sa pamamagitan ng lakas ng buong komunidad. Para kay Jose, ang sandaling ito ay higit pa sa simpleng pagtatanggol. Ang pakiramdam ngang pagiging dayuhan sa lipunan sa loob ngang 15 taon, ang mga alaala ng minsang pagmamaliit at ang bigat ng pagkakakilanlan bilang isang outsider na laging nasa isang sulok ng kanyang isipan. Lahat ng ito ay nagtakpo sa isang kahulugan sa sandaling ito. Ito ang sandaling ang pagpapatunay na siya ay isang taong may karapatang mag-ugat at mamuhay sa lupang ito. May mali rito. Iba to sa plano. Ang boses ni Miller ay mayroon ng tiyak na takot. Sa sandaling iyon umalingaw-ngaw ang boses ni Mang Nestor mula sa likod ng tindahan.
Pulis taas ang kamay, siyempre hindi sila totoong pulis ngunit sa dilim sapat na itong kapani-paniwala. Kasabay nito nag-focus ang masina ng flashlight mula sa iba't ibang direksyon patungo sa mga magnanakaw. Ito ang spiderweb strategy na idinisenyo ni Jose. Una inutralises sila isa-isa sa loob. At kasabay nito bumuo na isang pagkupkop sa labas. Ito ay paglalapat na multilayered defense system na natutunan sa Special Forces sa isang sibilyang sitwasyon. Ang pinakamahalaga ay ang lumihang ilusyon sa kalaban na sila ay ganap na napapaligiran. Si Miller at ang natitirang dalawang magnanakaw ay biglang nalito. Sa harap nawala ang kanilang makasama. Sa likod naririnig nila ang mga boses na tila pulis. Ang inaasahan nilang madaling target ay naging isang masalimot na patibong. Miller takbo na tayo planado, to sigaw ang isa sa kanyang makasama na puno ang takot. Ngunit huli na, si Mang Nestor at ang iba pang mga may-ari ng tindahan ay nagsimulang lumitaw mula sa kani-kanilang mga puwesto. Sa kanilang mga kamay, may mga hawak silang baseball bat, arnis, sticks at fire extinguisher. Higit sa pagiging armas ito, ay may simbolikong kahulugan, isang pagpapahayag, kanilang determinasyon na poprotektahan namin ang sa amin. Naramdaman ni Jose ang malalim na emosyon habang pinapanood ang buong sitwasyon. Ang mataong, ito ay hindi lumabas para ipagtanggol siya. Lumabas sila dahil sa komunidad na sama-sama nilang binuo, dahil sa diwangang pagkakaisa na nagpoprotekta sa isa't isa. Hindi ba't ito ang tunay na diwaang pagiging isang komunidad? Mga taong may iba't ibang pinakmulan na nagsasama-sama para sa isang layunin. Napapaligiran na namin kayo, may autoridad na deklarasyon ni Mang Nestor. Huwag nang manlaban at sumuko na ng mapayapa. Si Miller ay ganap ng nataranta. Ibang-iba ito sa inaasahan niyang senaryo. Narinig niyang napakadali lang daw sa Binondo ngunit dito may ibang antas ng paghahanda. Lalo siyang nagtaka at natakot sa kung sino man ang nasa loob ng tindahan na mabilis na nagpabagsak sa kanyang ngatauhan. Sa sandaling iyon tahimik na lumabas si Jose mula sa tindahan. Ang kanyang anyo ay tulad pa rin ng isang ordinaryong may-ari ng tindahan ngunit iba ang kanyang nga mata, malamig at matalas. Parang tingin ng isang mangangaso sa kanyang biktima. Ginong Miller, tama ba mahinahong sabi ni Jose? Narinig ko na malaki raw ang nagawa ninyo sa Binondo. Nagulat si Miller na tinawag ang kanyang pangalan. Paano siya nakilalan ngunit ang mas nakakagulat ay ang kilos ng lalaking Asyano. Wala siyang bahid ng takot. Sa katunayan siya ang nakakaramdam ng takot. Sino kaanong ginawa naming mali na mamayabang na tanong ni Miller? Ngumiti si Jose. Ngunit hindi mainit ang ngiti. Marami kayong ginawang mali. Pero ang pinakamalaki niyong pagkakamali ay ang malitin kami. Sa sandaling iyon, iba't ibang emosyon ang naghalo sa isipan ni Jose. Higit sa galit sa mga magnanakaw, mas nangingibabawang pagmamalaki sa pagprotekta sa kanyang sarili at sa komunidad na kanyang kinabibilangan. 15 taon na ang nakalipas, nang una siyang bumalik sa buhay sibilyan, nagtatanong kung magiging tunay ba siyang bahagi ng lipunan. Ngunit sa sandaling ito nakatitiyak na si Jose. Hindi na siya isang tagalabas kundi isang marangal na miyembro at tagapagtanggol ng komunidad na ito. Muling tiningnan ni Miller si Jose. Noong una isa lamang siyang ordinaryong nasa gitnang gulang na may-ari ng tindahan ngunit ngayon mayroon siyang ibang presensya. Ang kanyang kahinahunan, ang kanyang tiwala sa sarili parang isang sundalong may maraming karanasan sa labanan. Anong magagawa ng madua na? Tuhuling pagmamayabang ni Miller habang sumusugot kay Jose. Ngunit sa sandaling iyon gumalaw ang katawan ni Jose. Ang muscle memory na natutulog sa loob ng 15 taon ay perpektong nagising. Hinawakan niya ang kanang kamay ni Miller, umikot at ipinilipit ang braso nito sa likod. Kasabay nito pinatit niya ito at pinadapa sa sahig, lahat ng kilos ay naganap sa isang hininga.
Parang agos ng tubig natural. Aray sigaw ni Miller sa sakit. Idini ni Jose ang mukha ni Miller sa sahig at mahinang sinabi huwag kang manlaban. Masasaktan ka lang lalo. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado ngunit mayroon itong ganap na kontrol. Ang ibang mga magnanakaw na nakasaksi sa lahat ay ganap na nawalan ng loob, kabaliktaran ito sa inaasahan nilang sitwasyon. Ang mga Asyano na inakala nilang mahina at masunurin ay ang siyang nagpapatumba sa kanila. Pinalibutan ni Mang Nestor et ng iba pang mga may-aringang tindahan ang natitirang mga magnanakaw. Ngunit dahil nawalan na silang ang ganang lumaban mapayapa, silang sumuko. Nang sumigaw si Aling Susan na armado ng fire extinguisher na umupo sila talagang napaupo sila sa sahig. Sa sandaling ito makahalong emosyon ang namuo sa puso ni Jose. Hindi ito pakiramdam ng tagumpay o paghihiganti. Sa halip ito ay isang malalim na pakiramdam ng responsibilidad at kasabay nito isang pakiramdam ng kalayaan. Tila natakpuan niyang sagot sa lahat ng tanong na bumagabak sa kanya sa loob ng 15 taon tungkol sa kung sino siya at kung ano ang kanyang papel sa lipunang ito. Mga kasama bantayan niyo? Sila hanggang dumating ang pulis, sabi ni Jose sa iba. May susuriin lang ako sa loob. Pumasok si Jose sa tindahan at sinuri ang dalawang magnanakaw na kanyang pinabaksak. Sa kabutihang palad wala silang malubhang pinsala. Mahalaga ito. Ang kanyang layunin ay proteksyon, hindi paghihiganti. Isa sa pinakamahalagang prinsipyo na natutunan niya sa Nafsocom ay ang hindi paggamit ng labis na puwersa. Sa labas tumatawag na si Mang Nestor sa pulis. Opo, nahuli po, mismo nga mamamayan ang nga magnanakaw, dito po sa Quiapo. Punong pagmamalaki ang kanyang boses. Makalipas ang 10 minuto dumating ang mga pulis. Si SPO 4 Roberto de la Cruz ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. 5 magnanakaw ang mayos na napasuko at ang mga may-ari ng tindahan ay organisadong inaayos ang sitwasyon. Sino ang napabasa sa kanila, tanong ni SPO 4 de la Cruz? Tahimik na itinaas ni Jose ang kanyang kamay. Ako po, sir. Sinuri ni de la Cruz si Jose mula ulo hanggang paa. Isang ordinaryong, nasa gitnang gulang na lalaki. Paano niya nagawang mag-isang talunin ang 5 may karanasan ka ba sa martial arts o militar? Nagsilbi po ako sa hukbong? Dagat maikling sagot ni Jose. Sa sandaling iyon itinaas ni Miller ang kanyang ulo mula sa sahig at nagsalita. Sundalo yang lalaking. Yan kitang-kita sa mata. Naloko kami ng husto. Ngayon lang kami nakaranas ng ganito. Nagulat si SPO 4 de la Cruz. Si Miller na kilalang marahas ay nagsasalita ng ganito. Anong pinakaiba? Akala namin madali lang silang luban tulad sa Binondo. Pero dito, hindi tinapos ni Miller ang kanyang sasabihin. Ganap silang handa. Parang isang patibong. Naramdaman ni Jose ang makahalong damdamin habang naririnig ito. Masakit isipin na itinuring silang madaling target, ngunit kasabay nito mayroon ding kasiyahan sa pagbasag sa ganoong stereotype. Hindi ito isang personal na tagumpay lamang. Ito ay isang pagtatanggol sa dignidad ng buong komunidad at ng lahat ng minorya. Isang lokal na mamamahayag, si Mike, ang nako-cover sa buong sitwasyon. Ang ganitong uringang pagtatanggol nga mamamayan ay napakabihira. Lalo na ang ganito ka-organisado at epektibo ito ang unang pagkakataon na nakita ko. Matapos ang insidente at habang dinadala ng mga pulis ang mga magnanakaw, napansin ni Jose ang isang pamilyar na mukha sa gitna ng mga tao. Ang kanyang 17 anyos na anak si Aiden ay naroon kasama ang mamahayag. Marahil ay pauwi na ito mula sa eskwelahan nang marinig ang kaguluhan. Makahalo ang emosyon sa mga mata ni Aiden. Tila nahihirapan siyang tanggapin na ang amang kilala niya at ang lalaking nasaksihan niya kanina ay isang tao. Para kay Aiden, ang kanyang ama ay isang ordinaryong may-ari lamang ng tindahan. Isang nasa gitnang gulang na lalaki na tahimik na
nagsasakripisyo para sa pamilya, nagtatrabaho mula madaling araw hanggang hating gabi na minsan ay tila nakakabagot. Ang toto may makahalong damdamin si Aiden para sa kanyang ama. Sa isang banda nirerespeto niya ito, ngunit sa kabilang banda mayroon din siyang panghihinayang. Para kay Aiden na ipinanganak at lumaki sa modernong panahon, malinaw ang modelo ngang isang matagumpay na tao, tech entrepreneur, mga finance expert sa Makati, mga profesor sa mga kilalang universidad. Kung ikukumpara sa kanila, ang kanyang ama na nagpapatakbo ngang isang maliit na tindahan ay tila minsan ay hamak, lalo na kapag nag-usap sila ng mga kaibigan sa eskwelahan tungkol sa trabaho ng kanilang mga magulang palaging. May bahagyang hiya si Aiden. Ang tatay ko ay may-ari ng sari-sari store. Ang awkward na pakiramdam kapag sinasabi niya iyon. Mahal niya ang kanyang mamagulang, ngunit may tanong din siya kung bakit hindi nahangat ng mas malaking pangarap ang kanyang ama. Ngunit ngayong gabi ibang-iba ang nakita ni Aiden. Isang lider na lumabas para protektahan ang komunidad sa panahon ng krisis. Isang profesional na hinubok ng maraming pagsasanay at karanasan. At higit sa lahat, isang tunay na nakatatanda na handang isugal ang sarili para sa isang mas malaking layunin. Sa sandaling ito, isang fundamental na pagbabago sa pananaw ang nagaganap sa loop ni Aiden. Ang kahulugan ng tagumpay na dati niyang pinaniniwalaan ay nagsimulang mayanig. Ang tagumpay ba ay nasusukat lamang sa posisyon sa lipunan o sa yaman, o mas mahalaga ba kung anong papel ang ginagampanan mo sa iyong komunidad, kung anong pagpapasya ang ginagawa mo sa panahon ng krisis? Biglang naalala ni Aiden ang ipinakita ng kanyang ama sa mga nakaraang taon. Ang tahimik na pagpapautang, mga bilihin sa mga kapitbahay na kapos sa pera. Ang mabait na pagtuturo sa mga bagong pamilya kung paano makibagay sa buhay sa Maynila. Ang laging pangunguna sa pagtulong sa makaganapan sa kanilang barangay. Noong mapanahong iyon, iniisip niya lang na mabait ang kanyang ama, ngunit ngayon nakikita niyang lahat ng iyon ay pagpapakita ng pamumuno. Ang mas nakakamangha ay ang kakayahan at karanasan ng kanyang ama. Sa panunot kung paano niya pinabagsak ang magnanakaw ngayong gabi, unang beses na naramdaman ni Aiden ang tunay na nakaraan ng kanyang ama. Kung gaano kalupit ang Philippine Navy SEALs, kung gaano kadakila ang isang taong sumailalim sa ganung pagsasanay. Kung gayon, bakit hindi ginamit ng kanyang ama ang ganoong kakayahan sa mas malaking entablado? Ngayon tila alam na ni Aiden ang dahilan. Para sa kanyang ama, may mga mas mahalagang bagay kaysa sa personal na tagumpay: ang pamilya, ang komunidad, at ang responsibilidad sa lupang kanyang kinatatayuan. Lumapit si Jose kay Aiden na may bigat sa kanyang puso. Ayaw niyang ipakita ang ganitong panik sa kanyang anak. Nag-alala siya kung paano tatanggapin ng isang bata ang imahe ng isang amang sangkot sa karahasan. Ngunit nang tingnan niya nang maigi ang ekspresyon ni Aiden, tila mas nangingibabaw ang pahanga kaysa sa takot. Papamaingat na nagsalita si Aiden. Kayo po ba talaga ang gumawa noon? Ang kanyang boses ay hindi lamang naglalaman ng kuryosidad kundi isang fundamental na tanong. Isang bagong pagtuklas tungkol sa taong akala niya ay kilalang-kilala na niya. At ang pagkalito at pag-asa sa kung paano ito makakaapekto sa kanyang sariling pagkakakilanlan. Nag-atubili si Jose. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa kanyang anak. Ayaw niyang ipagmalaki ang kanyang nakaraan, ngunit hindi rin siya maring magsinungaling. Naramdaman niyang ang sandaling ito ay isang mahalagang pagkakataon para sa edukasyon na maring humubog sa pananaw ng kanyang anak sa buhay. Sa huli, pinili niya ang pinakatapat at taos-pusong sagot. Aiden, anak, gusto ko lang protektahan ang lugar natin, ang mga kapitbahay natin. Yun lang yon. Ang sagot ay simple, ngunit may malalim na filosofiya. Ang paniniwalang ang personal na kakayahan ay hindi para ipagmayabang kundi para gamitin para sa komunidad. At ang tunay na lakas ay hindi nasa pagpapatumba sa iba kundi nasa
pagprotekta sa mahihina. Lumipas ang 3 araw. Mas maraming tao ang dumating sa tindahan ni Jose kaysa karaniwan. Hindi lamang mga Pilipino kundi pati na rin mga may lahing Latino puti at iba pa na bumibili ng maliliit na bagay habang nagpapasalamat. Marami sa kanila ay direktang nakasaksi sa pangyayari o narinig ang balita. Para kay Jose, ang atensyong ito ay isang pasanin. Ayaw niyang ituring na isang kabayanihan ang kanyang ginawa. Ngunit sa gitna nga, mga reaksyong ito, nagsimula siyang makahanap ng mas malalim na kahulugan. Hindi ito isang papuri sa isang individual kundi isang pagpapahayag ng pananabik para sa diwa ng komunidad. Lalong nakatatatak sa isip niya ang pagbisita nga isang pamilyang mahirap mula sa isang kalapit na barangay. Ang padre de pamilya, si Carlos na nagtatrabaho sa construction ay nagsabi kay Jose, ang tapang na ipinakita nyo ay nagbigay sa amin ng pag-asa. Naramdaman namin na bahagi rin kami na komunidad na ito. Ang salitang ito ay may malalim na epekto kay Jose. Napagtanto niyang ang kanyang pinoprotektahan ay hindi lamang ang kanyang makapwa tindero, kundi ang dignidad, nege lahat nege na ninirahan sa lugar na iyon. Ang paglaban sa diskriminasyon at pagkiling at ang pagprotekta sa isa't isa ay isang universal na halaga na higit pa sa lahi o pinagmulan. Samantala si Aiden ay nakpakita ng ganap na pagbabago. Pag-uwi mula sa eskwelahan, kinausap niya ang kanyang ama tungkol sa pag-apply sa Philippine Military Academy PMA. Ngunit ang dahilan ay hindi lamang para sundan ang yapak ng kanyang ama. Ito ay isang desisyon na nagmula sa mas malalim at mas matatak na motibasyon. Papa, gusto kong maging sundalo para protektahan ang bansa. Pero hindi lang, yon seryosong sabi ni Aiden. Natutunan ko po mula sa inyo na ang isang tunay na leader ay ginagamit ang kanyang lakas para sa mga mahihina. Labis na naantik si Jose sa pagbabago ang kanyang anak. Hindi siya naakit sa paglutas ng problema sa pamamagitan ng dahas kundi naintindihan niya ang responsibilidad bilang isang tagapagtanggol. Ito ang tunay na resulta ng edukasyon. Ang magahalagang hindi itinuro ngunit ipinakita sa pamamagitan nagabuhay ay naipasa sa susunod na henerasyon. Isang linggo ang lumipas, naglagay si Joseng isang maliit na karatula sa harap ng kanyang tindahan. Ang lugar na ito ay pinrotektahan ng aming komunidad. This place is protected by our community. Ang masalitang nakasulat sa Filipino at Ingles ay hindi lamang isang deklarasyon, ito ay isang pangakong patuloy na pakakaisa. Sinabi ni Mang Nestor kay Jose habang tinitingnan. Ang karatula, Joey, alam mo bang ang ginawa mo ay hindi lang pahuli? Sa mga magnanakaw, binigyan mo kaming lahat ng tiwala sa sarili. Ipinakita mo na may karapatan tayong mamuhay ng may dignidad sa lupang ito. Tumango si Jose. Iyon talaga ang kanyang layunin, hindi isang kwento ngang personal na kabayanihan kundi ang pagpapanumbalik ng paggalang sa sarili ngang komunidad. Ang paglaya mula sa pagiging kimi at ang paghahanap ng pagkakakilanlan bilang mga marangal na mamamayan. Iyon ang tunay na kahulugan ng lahat ng ito. Nang gabing iyon, tahimik na nahahapunan si Jose at Eliza. Matalas na napansin ng asawa ang pagbabago sa kanyang asawa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, nakita niya ang ganap na kapayapaan sa mga mata ni Jose. Mahal, para ngayon nakauwi ka na talaga, mahinang sabi ni Eliza. Hindi sa pisikal na bahay kundi sa tahanan ng iyong puso. Ngumiti si Jose. Totoo nga, sa loob ng 15 taon, ang kaba na laging nasa isang sulok ng kanyang puso habang namumuhay bilang isang tagalabas ay ganap na nawala. Nakatitiyak na siya na may karapatan siyang mag-ugat at mamuhay sa lupang ito at siya ay isang marangal na miyembro ng komunidad.
Isang buwan ang lumipas habang pinapanot si Aiden na nanunumpa sa kanyang pagpasok sa PMA. Naramdaman ni Jose ang malalim na kasiyahan. Ang landas na piniling kanyang anak ay kapareho ng sa kanya, ngunit iba ang kanilang pinakmulan. Hindi ito ang malabong, pagkamakabayan o pagnanais para sa pakikipagsapalaran na mayroon si Jose noong kanyang kabataan, kundi isang pagpili na nagsimula sa isang matatag na responsibilidad at malinaw na misyon. Itay, ipagpapatuloy ko ang diwa na ipinakita niyo sa lupang ito, sabi ni Aiden sa kanyang ama pagkatapos ng seremonya. Bilang isang Pilipino at bilang miyembro ng lipunang ito, mamumuhay ako ng may karangalan. Sa sandaling iyon naramdaman ni Jose na kumpleto na ang kanyang buhay. Hindi sa mga tuntuning ng personal na tagumpay, kundi sa mas malaking kahulugan ng pagpapasa ng mga halaga. Kapag ang karanasan at karunungan ng isang henerasyon ay ganap na naipasa sa susunod, doon lamang masasabing tunay ang tagumpay.